Hi guys! Hi everyone! Jackie's here again. And for today's video, pag-uusapan natin kung saan kami nagkakilala ni Habi. Yo guys, been requested this video ever since when I was living in Brisbane. I've been getting lots of comments na saan ko nakilala si Habi. So finally, I'm here right in front of you filming this video kung paano ko nakilala si Habi. So share ko sa inyo now na, agad-agad. Mag-ready kayo ng popcorn dyan or chips kasi medyo mahaba-haba tong pag-uusapan natin. So, ready na ba kayo? But anyway, ito na nga guys. Nakilala ko si Habi sa RSVP online dating site here in Australia. Para lang talaga siya sa Australia guys. That website is not allowed outside Australia. So what I did in my side is I have a sister here in Cairns, here in Australia. That time, hindi ako naghahanap ng boyfriend guys. I was single 2 years. 2 years yata akong single that time. So, sabi nila, para silang naaano na sa akin yung mga kapatid ko na there's someone who can take care of you kasi yung edad nga natin, ganyan-ganyan. Pero ako, wala talaga sa isip ko guys na maghanap. But nung nag-break kami sa sa long time boyfriend ko dati, sabi ko talaga sa sarili ko na hindi ko siya papalitan ng Pinoy. Gusto ko afam talaga ang ipapalit ko sa kanya ng bonggang-bongga. Yun yung sabi ko sa sarili ko guys that time. And then, umabot sa point na yung sister ko talaga nung nag-encourage sa akin na, bahala ka whether you like it or not, i-publish kita dito sa Australia. Hindi ko pa alam yung RSVP na online dating site, guys, kasi Filipino Cupid lang yung alam ko. Yung Filipino Cupid na dating site, guys, meron ako nun, pero hindi ako serious, kasi nga yung iba, babastusan ako, so hindi ako masyadong serious dun. When I need someone to talk to, ayan, nagko-communicate ako sa mga fam doon, pero hindi talaga ako naghanap ng foreigner. So, umabot sa point nga, yun nga, yung sister ko, sabi niya, i-publish kita dito, ganyan-ganyan, siya yung mag-organize sa akin kasi nga bawal nga sa Philippines yung address mo. Kailangan talaga na andito ka talaga sa Australia kasi it's very strict that kind of dating site guys, yung RSVP, kasi bawal ka na cleavage ka dyan kasi yung mga ibang women is talaga very sexy talaga sila guys, pero yung RSVP hindi naman totally na yay naka-show off ka talaga, hindi. So napaka-formal, ganyan-ganyan. And parang pinoprotektahan din nila yung mga foreigner dito sa Australia. So what my sister did is file up na niya yung mga address, ganyan-ganyan. Pero nakalimutan niya yung address ko is from Philippines. Nalagay niya Philippines. Pero naka-sign in na siya guys. Ganyan, na-meet ko na 3 yata yung naka-interesado sa akin. And that time, mining si Habi, nagtatrabaho. After 2 weeks yata nung sinign in ng sister ko, nag-send ng message yung RSVP na not valid, ganyan-ganyan, kasi nga nakalimutan ng sister ko na ilagay yung address niya dito sa Australia kasi yung gamit niya is yung address ko sa Pinas. So yun guys, very strict talaga sila guys. At yung RSVP site, mind you guys, is magbabayad ka. So, hindi ko na alam kung magkano yung binayad ng sister ko kasi siya nga yung nag-publish sa akin. Nakilala ko si Habi May 26, 2015. And yun, nagkakamustahan kami ganyan. At alam nyo pa guys, pag nagsisend ako ng message ni Habi, yung message ko napaka-iksi lang. Pero sa kanya guys, para siyang paragraph talaga siya guys, storytelling. Napakahaba ng message niya guys. And sa tatlong nung nagka-interesado sa akin, yung 2 is para bang masasabi mo talaga na hindi sila interesado sa'yo kasi hindi sila every day na nagsisend sa'yo. Kasi para sa akin kasi, once na yung lalaki na interesado talaga sa buhay mo at gusto niya makilala ka, yung nagme-message siya everyday na kamusta ka, hindi naman talaga every minute. Yun lang everyday na may good morning, mga ganyan. Yan yung masasabi ko na this person or this guy is very interested in me. So, yun sabi ko sa sarili ko na,
si batong lalaki na to. So, yun, for kinakat yung sign-in namin dun sa RSVP is nakapag-exchange na kami ng email ni hubby. So, sabi ng RSVP na kailangan na nilang tanggalin yung ano ko dun sa RSVP kasi niya I'm not living here in Australia. % na kinuha nila sa payment ng sister ko kasi yung sister yung nagbayad sa site na yun. Yun, buti na lang na nakapag-exchange kami ng like Skype, mga ganyan, mga email, ganyan. So, which is good. So, para sa akin talaga siguro si hubby. So, after 2 months ng communication namin ni hubby, nagplano na siya na gusto siyang bumisita ng Pilipinas. But for me, in my side, parang hindi pa ako ready. And then, sinabihan ko ng sister ko kasi that time, nag-vacation ng sister ko dyan sa Pinas. So, yun, sabi ni Hati nang go for it, go ahead. So, napaka-supportive din ng sister ko. And then, August 12 yung flight ni hubby. And then, August 13, nag-meet na kami ni hubby sa airport. Ipapakita ko sa inyo kung ano yung hitsura ko, guys. Parang pupunta ako ng clubbing, guys. Pumunta na ako sa airport and then pagkatapos na-meet ko na si hubby, guys. Ay naku, guys. Parang alam mo yun na slow motion na nag-stop talaga ang buong mundo. Tapos right na nandun na kaming dalawa. Bigla kami nag-kiss, guys. Nag-kiss talaga na para bang matagal na kami nagkakilala, mga ganun yung feeling. So, ang gaan-gaan ng feeling ko nung nakita ko si hubby. Then, parang nag-stop talaga yung buong mundo, guys. Parang wala akong pakibas. Nag-kiss talaga ng ganun ng bonggang-bongga, guys. Dun sa labas sa airport sa Cebu. Stay kami sa isang hotel, sa isang 5-star hotel sa Cebu. Ayan. And then, nag-spend time. And then, by the following day, minimit ko din yung mga kapatid ko kasi yung kapatid ko is nagtatrabaho sila sa Cebu. So, nag-meet kami, nag-dinner kami. And then, after 2 days yata, kasi gusto ko na makilala ko muna siya before ko siya ipapakilala sa parents ko. So, after 3 days ba yun o 2 days yata, nagplano na kami na, okay, pwede mo nang i-meet yung family ko, ganyan. So, pumunta kami ng Leyte kasi I'm from Leyte. So, pumunta kami ng Leyte. Andun, na-meet niya yung family ko, ganyan. Napakagaan din ng loob. Sabi ng mama ko at papa ko, magaan daw yung loob nila. First impression nila sa hubby ko is napaka-jolly daw. Magaan pakisamahan. And, walang kaarte-arte si hubby, guys, kasi alam nyo naman, province, di ba? Walang heater. So, meron kaming heater, pero hindi talaga siya yung tubig lang. Hindi masyadong nag-aano yung tubig doon sa kung saan kami nakatira. Umaagos, parang mahina yung tubig. So, yung heater naman, hindi din siya nag-work. Iwan ko kung bakit. So, ano talaga, guys, gumamit talaga ng tabo si hubby. Tapos, even if yung water natin sobrang lamig, kasi nasanay sila dito sa Australia na may heater sila. Yun, na-appreciate ko talaga yun kasi walang arte, walang reklamo si hubby kasi hindi kami nag-book ng hotel sa province namin. May mga hotel sa province namin pero hindi kami nag-book kasi gusto ko na nasa bahay kami at tapos makilala ng parents ko talaga si hubby. Yun, and then, may mga aso kami. We have, I think, 6 na aso. So, siya yung nagpapaligo, siya yung nagwo-walking sa mga pinaano niya yung mga aso. Yung mga na-appreciate ko talaga yung mga little things na ginagawa ni hubby sa family ko. Tapos, yun, gumagawa din siya ng mga gawaing bahay. Pag nakikita niya na naglilinis, ayan, sabi niya, ganito pala yung living dyan sa Pinas. So, yun, na-appreciate ko yun. And one time na after dinner, hindi ko talaga alam to, guys. Umupo kami and then sabi ni hubby na nag-propose siya una, guys, sa family ko. And right away, guys, nag-propose siya sa family. Hindi siya nag-propose sa akin, guys, ha. Nag-propose siya dun sa family ko na sabi niya na gusto ko pakasalan yung anak mo, ganyan-ganyan, kasi masasabi ko talaga na si Jackie na talaga yung forever ko, ganyan-ganyan. Magtiwala lang kayo, aalagaan ko yung anak niyo, basta yung ganyan, guys.
Nasushook talaga ako, guys. So, yung mama tsaka yung papa ko, sabi nila na habang tinitingnan din nila si Habi kasi mom's instinct, 'di ba? Yung mga mama, yung mga magulang natin, yung instinct nila grabe talaga. So sabi ng mama ko na alam na namin kasi nakikita namin na maging kayo talaga. Sabi ng mama ko sa kanya. So yun, dun siya una nag-propose sa mama ko. And then pagkatapos nun, umuwi kami ng Cebu kasi may work ako. And after that, bumalik na siya dito sa Australia. That was August, and then September, sabi niya sa akin na gusto mo ba pumunta dito ng Australia? Sabi niya, I'll organize everything. You can stay to your sister. Sabi niya sa akin, I don't mind. But sabi ko din sa kanya, kung gusto ko pumunta dyan sa inyo, sa Australia, gusto ko na sa'yo ako titira kasi para magkakilala talaga tayo, kung ano yung ugali mo, ugali ko, ganyan. Yun yung sabi ko kay Habi. So, yun guys, September yun, nag-organize kami ng mga papers. Si Habi talaga guys, wala kaming agency guys, walang agency na kinuha si Habi. Siya lang talaga yung gumawa lahat, nag-research, ganyan. Believe talaga ako kay Habi. Siya lahat. So, yun guys, ang pumunta na ako dito sa Australia. Pumunta ako dito sa Australia, same year 2015 na-approve yung visa ko mid-November. Nung na-upload, na-process kami September, and then October, 1 month yung waiting namin yata. And then November nakuha ko na yung tourist visa ko. And then after that, right away next month, December 5 yung flight ko, and then December 6 andito na ako sa Australia, December 6, 2015. So, yun guys, lahat ng year na yon, 2015 is the biggest year in my life guys. Lahat nangyayari talaga na walang kahirap-hirap. And then, akala ko 6 months yung approve ng tourist visa ko. Yung sa akin 12 months. So, nagulat ako kasi akala ko 6 months or 3 months, diba? Mga ganyan, mga tourist visa. Depende lang pala sa nag-sponsor sa'yo. So, yun guys, comment lang kayo down below kung gusto niyang malaman, kung gusto niyo pa ng further information about sa visa, mga ganyan, kung ano yung kinuha namin ni Habi, kung ano yung in-organize namin, kung paano ako nakarating dito sa Australia. Just comment down below kung gusto niyo lang malaman guys. Ayan. Isa-separate video ko siya. Yun na. It's all about visa talaga. Pumunta na ako dito, and then that was Sunday, and then nakilala ko din yung stepdaughter ko. Ayan, kasi nung nagsiskype pa kami ni Habi, habang nag-uusap kami ni Habi, andyan din siya, nakipag-usap din siya sa akin. So, magaan lahat guys, magaan lahat. And first Christmas ko is sa Gold Coast, na-meet ko yung family ni Habi. Ako, kinakabahan ako ng bonggang-bongga guys, but nung na-meet ko yung mother-in-law ko, napakagaan guys, walang problema, napaka-smooth. And then during that December 6, 2015 guys, is hindi ko alam na ibabaptize pala si Habi as a Catholic kasi walang religion pa si Habi nung nag-meet kami. Living here in Australia for nearly 5 years now. For 5 years ako dito sa Australia this coming December. I love Australia, of course. If you want to know about more Australian culture, ayan, mga ganyan, comment lang kayo dyan sa baba guys. Huwag mahihiya. Sasagutin natin yan ng bonggang-bongga sa makakaya ko. Char. May ganon. So, yun guys, dito nagtatapos ang ating story time kung saan ko nakilala si Habi Love ko. Sana nagustuhan itong video na to, itong ating story time. First time ko na-share sa inyo to guys. Ayan. And finally, we did it. We made it. Ayan. Sana nagustuhan nyo at sana na-explain ko ng maayos, at kung hindi man, pagpasensyahan nyo na guys. Bisaya, aketch. Minsan nawawala ako sa Tagalog guys. Ano bang Tagalog nito? Ayan, yung brain natin. And thank you guys so much for watching. And please like and subscribe to my channel if you haven't already. And I hope to see you guys on my next one. Do not forget, be a dreamer. Bye!